So, good evening po, church. Gumawa po ako ng art na gamit ang iba't ibang art materials sa bawat coupon bag. So, nung inisip ko po yung creativity night, umasa po sa isip ko yung mga character sa Bible na nilikha ng Diyos na nagpahanga sa akin nung nabasa at kurento sa akin yun. So, una po, si Jonas, watercolor lang po ang ginamit ko dito. Natuwa po ako dito sa kwento na to dahil kahit naging matigas ang ulo ni Jonas, ay nung naparusahan siya, ay sinunod niya na si Lord sa utos niya sa pagpunta sa Nineveh. So, parang tayo din po, kung kailan tayo napagalitan, naparusahan, dun lang po tayo susunod. Kaya, pag may inutos si Lord, sumunod tayo. Pangalawa po si Daniel, colored markers lang po ang ginamit ko. Natuwa din po ako sa kwento ni Daniel dahil sa faith niya na nagpapatuloy na kahit anong nangyari sa kanya ay nagtiwala siya sa Panginoon. So yun, dahil naligtas siya ay hinilala ang Diyos ni Daniel. So sa pagiging faithful niya kay Lord sa anumang situation niya, hinilala yung Diyos niya na buhay po talaga dahil tinulungan po siya dahil hindi po siya kinain ng leon. Pangatlo po si Samson. Colored pencil lang po ang ginamit ko. Ginamit ni si Samson at ang kanyang lakas upang matalo ang mga Philistines. Hanggang sa huling buhay niya ay binigyan siya ng lakas ng Panginoon upang makapaghiganti at mapatay ang mga Philistine. So yun po, di lang po yung creative ni Lord sa mga hayop, lugar, kalamidad, pati po yung pagiging lakas ng tao, binigay po sa atin yan ni Lord. Pang-apat po, si Moises. Acrylic paint po naman ginamit ko. Ito po yung hinati ni Moses, yung Red Sea, at iniligtas niya ang mga Israelites mula sa Egypt. So kahit yung tubig po, sa power ni Lord, ay kayang lahat ng mga imposible, magiging posible po sa tulong ni Lord. Panglima naman po ay si Jesus. Charcoal pencil naman po yung ginamit ko. So ito po yung pinaka-the best na story sa Bible na nabasa ko. Dahil sa pag-sacrifice ni Jesus sa buhay niya, yun ang gift na nakuha natin, yung salvation at saka eternal life. Dahil sa faith po na yun, maliligtas po sa atin. Tayo, sa paniniwala sa pagpako niya sa krus, bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas. So, ito naman po, ginawa ko po ito kasi creative tapos ano po, kasi po sa creativity po ni Jesus, yan po, sa anyong lupa, sa kalangitan po, napakaganda po ng ginawa niya simula sa galaxy po, bulaklak, mga hayop po, napaka-unique po. Yan. Tapos yung last naman po, ginawa kong abstract. So, itong lapis po, nire-represent po na si Lord. Kaya niya pong gumawa o lumikha. Parang lapis po, kaya niya pong makagawa ng art. At pambura naman po, yung bagay na pwede niyang tanggalin. Halimbawa po, may pinagmamalaki po tayo, pero galing lang po sa Panginoon. Kaya niya pong kunin at tanggalin. Tapos, ito po tayo.
kakaiba, may matangkad sa atin, maputi, maliit, pero galing kawangis natin si Jesus, kaya maging proud tayo doon. So, ito po, nagre-represent po ito ng earth. Tapos, habang nasa earth pa po tayo, nandun pa rin po yung sin. Kasi, di po tayo belong dito sa earth, belong po tayo sa heaven. Tapos, yung dalawang heart po na to, nagre-represent po ng Father tsaka yung Son niya po, si Jesus. Kasi God is love. Tapos ito naman po is yung Holy Spirit. Tapos, ito po tayo may hangganan din po na mamatay. Pero dahil nga po sa ginawa ni Jesus, binubos niya po yung love, grace, and mercy niya sa atin. Dahil sa precious blood niya po, maaari po tayong maligtas sa salvation. Tapos yung mga hindi naman po naniniwala kay Jesus ay pwede pong mapunta sa hell. Tapos, ito naman po yung mga plans ni Jesus sa atin. Minsan magulo, minsan di sumasagot si Jesus, minsan tahimik lang siya. Pero lahat ng yun, may mabuti siyang paraan para sa atin. Parang tayo lang po, nung nakilala natin si Jesus, ayan po tayo, medyo magulo, minsan nagbabackslide, minsan nagiging cold, minsan may zeal tayo para kay Jesus. Paiba-iba po yung emotion natin para sa Kanya. Tapos itong takip naman po is seeds po. Parang nagre-represent, nung nandito pa si Jesus, nung nabuhay siya, nagtanim siya ng seeds sa mga disciples niya, hanggang sa mga Jews, nagtanim po ng seeds sa mga Gentiles. Ito po yung ugat, parang mas lumalalim po yung faith natin sa Kanya na hindi tayo masisave kung wala si Jesus po. Na parang halaman po, growing spirituality na habang lumalaki dapat magbunga. Na parang ulan, yung ulan po nagsisilbing trials. It's either na masira yung halaman or mas mag-grow. Dahil sa trials na yun, yun tayo nag-grow at lumalawak po ang pananampalataya natin kay Jesus. Yun lang po. Thank you.